Guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, at kung ikaw ay bago sa aking channel, ay huwag mo na pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel at i-click mo na rin ang bell para lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong post at vlog. Guys, for this vlog ay gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang kwento at karanasan ng aking kaibigan. Ayan, kung papaano siya nagkaroon ng katiwasayan at nagkaroon ng miracle. Ayan. Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa, lalo na po sa ating pinagdadaanan ngayong pandemic. Ayan. At wag panghinaan ng loob. Ayan. Lumaban at lagi tayong mag-pray. Dahil palaging andyan si God para sumuporta, gumabay po sa atin. Ito pong aking kaibigan ay isa sa mga kilalang fashion designer dito sa Dubai. Ayan, at siya po si Benj De La Rosa. Ayan, maya-maya po i-overview po natin. Marami na sa inyo ang nakakakilala sa kanya at lingid sa inyong kaalaman ang kanyang pinagdaanan, kung paano siya lumaban at kung paano hinarap yung mga pagsubok at dilubyo sa kanyang buhay. Dahil nga dito sa pandemic na ito na laganap na sakit ngayon sa buong mundo. Panoorin niyo po ito para po makita niyo po at makapagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababayan natin na dumadaan sa ganitong sitwasyon, na huwag kayong panghihinaan ng loob. Lahat ng bagay, lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. At andyan palagi si God para sumuporta, gumabay sa atin. Kaya panoorin niyo po ang napakagandang kwento at karanasan na makakapagpamotivate, makakapagpalakas ng ating pag-asa para labanan at ang sakit na ito na talaga namang pandemic na talaga sa buong mundo. In 3, 2, and 1. Every time I'm in the kitchen, tapos andun sila, bigla silang papasok ng room nila, tapos maglalak. Alam mo, ang sama sa pakiramdam na pinagdidirihan ka. Hindi pa ako positive yan, ha. PY pa lang. Ang sama sa pakiramdam na pinagdidirihan ka. Kaso niisip ko, natural reaction ng isang tao na maging ganun kasi may family din sila. Hello everyone. I hope everyone's fine. Nandito pa ako sa work ngayon at lumabas na today yung result ng COVID test ko after ko magkaroon ng close contact sa isang positive na patient. So, kwento ko sa inyo kung anong nangyari. So, yun na nga. Balik tayo dito sa table ko. On the 3rd week of April, nawalan po ako ng panlasa tsaka pangamoy, which is one of the symptoms po ng COVID-19. So, ninervous po ako. Sobrang nabahala kasi sa tulad ko na dati nakakapanlasa, nakakapangamoy, pero sa ngayon, kahit lemon at asin na ikuskus ko sa dila ko, hindi ko siya nalalasahan. Zero. Sa pang-amoy, perfume, wala akong maamoy. Niluto ko, wala. Kahit sarili ko pong dumi. Kahit sarili ko pong dumi, hindi ko siya naaamoy. So, dun po ako nagtaka, tsaka parang may sinat ako every afternoon. Tapos, tumuloy-tuloy po yun ng ilang araw yung wala akong panlasa at pang-amoy. So, nagpa-clinic po kami ng April 23. At, yun nga, hindi na kami hinarap ng doctor. Bali, nag-usap na kami ng doctor through the phone. Sa kabilang room siya, sa kabilang room din kami. And then, ganun lang po. At paracetamol lang binigay sa amin. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung sinat ko nun, saka walang panlasa, walang pang-amoy. Tapos yung friend kong kasama kong pumunta sa clinic, tumuloy-tuloy yung lagnat hanggang 39.
ubo, tapos hirap siyang huminga. Ngayon, April 27, pina-check siya at dinala sa hospital. Yun, inadmit siya. And then, may pneumonia, and then nag-positive. So, yung friend kong yun, nakahalubilo ko talaga yun siya. Nagkasama kaming kumain. Nung nagpa-clinic kami, nag-abot ako ng pera sa kanya, nag-abot siya ng ATM sa akin, nag-abot ng tubig, yung mga ganun ba. Very close contact. At that time na medyo nilalagnat, hindi pa kami nagmamask pareho kasi wala naman kami alam na pinuntahan namin. So, hindi namin alam na may positive sa amin or what. So, yun, pagkalaman ko ng ganun, nag-decide ako na mag-home quarantine for 14 days. Pero tumawag na muna kami sa health authority na ganun yung sitwasyon namin. So, sabi ng health authority, kapag wala naman kayong symptoms, stay at home at huwag muna masyado makipaghalubilo sa tao. And after 3 days, pag may symptoms kayo, then tawag kayo ulit for testing. Pero nagpa-appointment na ako, so yung appointment ko is May 17 for testing. At that time, nalaman namin na positive yung kasama namin is April 29. So, ilang days pa ang tatakbuhin. So, nag-decide kami mag-home quarantine, and then I called my boss na sabi ko, I had an interaction and a close contact with a positive patient. Sabi ko gano'n. And he's now in ICU. And then sabi niya, do you feel anything? Sabi ko, wala naman. I don't feel anything. I don't have fever. I don't have cough or shortness of breathing. Wala naman. Even though kahit may asthma ako, wala naman ng symptoms. So sabi ng boss ko, okay, just stay at home within 2 days. After 2 days, if you're feeling okay still, then you come to work. Sabi ko, sir, sabi ko, I need salary, of course. I need income. But since I'm working with more than 65 staff in my department, 65 to 70 staff in my department alone, the whole company is around 300 staff. So, ayoko namang makahawa. So, nag-stay ako dito sa accommodation. This is our accommodation. Company accommodation, which is only 10 minutes walk from here to the company. So, nag-stay ako dito para walang masyadong commuting, walang masyadong, alam mo yun, mamimit ako maraming tao sa daan. Because I can even walk going to the company. And then, ayoko namang umuwi sa bahay sa Murakabat. Kasi sa apartment, may kasama akong buntis. Meron pang bata sa kabilang room. So, alam mo yun, ako mismo yung ayoko makahawa if ever na carrier ako. Ngayon, sa 2 weeks na quarantine, ang daming nangyari. Of course, I did a lot of home remedies na in-advise din sa akin ng mga friends at mga pamangkin kong nurses, sister ko na health worker. I did garlic and honey, yung crush siya na garlic, and then isang tablespoon ng honey. Tapos lulunukin mo yon. So actually yung lasa is ang sama-sama ng lasa actually. Also the steam, the inhaling of the steam of the water na may salt, tuob, suob ba yung tawag doon? Suob. Yan, and then nag-gargle din ako ng warm water na may salt. We did it almost every day. Pero hindi naman talaga ganun kadalas kasi baka matamaan naman yung kidney ko sa sobrang alat ng minumumog ko kasi nalulunok ko. Then, magpapaaraw. Tapos, yung water ko na ininom, yung may lemon and cucumber na slice, yung ito. Yan. That's my water every day. And then, sa 14 days, of course, fervent prayer. I tell my family, especially my sisters,
ko lang muna sa parents. And then, I told them that what I'm going through. And then, actually, tumawag na ako sa isang real estate property kung saan meron akong nabiling property. Tumawag ako just to ask kung paano mag-transfer ng property kasi ang dami mo nang iniisip. Sabi ko kung paano ko i-transfer yung property ko sa 3 sisters ko. Sinabi ko na sa sisters ko yun, pati yung sabi ko mamanahin ko, hatiin niya lang ninyo sa 3. Huwag niyo na akong isama, ganun. Tapos sabi ko, huwag niyo sabihin huwag niyo na sabihin kay nana, tsaka kay tatay, about sa nangyayari sa akin. Sabi ko, kung ano man, paghatian niyo na lang yan, huwag na akong isama. Tapos yung personal property ko, sabi ko, hatiin niyo na rin 3. Tatawagan ko yung developer kung paano i-transfer. Tapos sa 14 days I experienced discrimination from my colleagues itself kasi dito sa accommodation we have 2 bedrooms and the toilet and the kitchen is communal. Nag-share kami ng toilet tsaka kitchen. Every time na ayoko umiyak kasi lalo akong pumapangit. Nakikita ko sarili ko. Every time I'm in the kitchen, tapos andun sila, bigla silang papasok ng room nila, tapos maglalak. Alam mo, ang sama sa pakiramdam na pinagdidirihan ko. Hindi pa ako positive yan ha. PUI pa lang. Ang sama sa pakiramdam na pinandidirihan ka kaso niisip ko natural reaction ng isang tao na maging ganun kasi may family din sila. Tapos yung sarili nila kailangan nilang i-save para di sila mahawaan. So hindi ko na lang. Oh my God, ang pangit ko. Sorry. I'm so sorry. Kaya ayoko mag-artista kasi pangit ako pag umiyak. Anyway. And then, dumating na nga yung yung schedule ng test ko. Pero before that, on the 15th day, pumasok na ako sa trabaho kasi wala naman ako nararamdaman. Pero pagpasok ko sa work, alam mo kasi yung mga trabahador, yung mga staff, masyadong close sa akin. Yung makikita kayong may harutan, may kalabit, may hawak, gano'n. Nung pumasok ako, parang lumalayo sila lahat. Parang, hindi kausapin, parang ayaw ko nilang kausapin. Pero doon lang ako, nakaupo lang ako, tapos hindi ako masyadong nagra-round sa mga staff. Hindi ako masyadong nag-check sa kanila. Kasi kung kailangan naman nila ako, magtatawag sila. So, hindi ako nagra-rounds. Tapos, dumating na ngayon time na may test ako. Pumunta ako doon din. Nag-train lang ako dito ako sa may gold seat banda para hindi masyadong matao. Hi guys, good evening. It's May 17, 2020 and now it's what time is it? It's 7:35 in the evening. Ngayon po yung schedule ko for swab test at inagahan lang natin kasi may mga dadaanan pa ako, may kukunin pa akong gamot kung may asthma. At solo natin ngayon yung train, as you can see. Tapos pagdating ko doon, yun, na-test naman agad ako, and then yung nakakapanin doon, yung nag-aantay ka ng result. And then today nga dumating yung result at sa awa ng Diyos negative naman siya. So
Pati yung friend ko na nag-positive sa ICU, nag-negative na rin ng 17. At ngayon na 20 ng 8 ko yun, negative din naman yung result sa akin. So, it's a miracle lang talaga na, kasama mo ang tao, nagkahawakan kayo ng kamay, kung anong hinahawakan niya, hinahawakan mo rin, kasi nagkasama kayo sa bahay, tapos negative ka. So, parang I'm so thankful, especially sa family ko, my prayer warrior, sa partner ko of course, sa pamangkin kong pare na nagdasal para sa akin, Father Hubert, sa mga friends ko, close friends ko na pinagsabihan ko para maraming magdasal para sa akin. Alam mo yan. Thank you so much sa inyo sa Tribo Ilonggo. Nandyan sila lagi para kausapin ako sa chat everyday. Thank you at negative naman po ako. Ngayon pwede na akong umuwi sa bahay sa Liga pero iniwasan ko pa rin kasi magta-travel, makakasalamuha mo pa rin iba't ibang tao. So ganun. At hindi natin masabi na safe na po tayo sa panahon ngayon kasi nag-negative ako. Hindi natin masabi na hindi na ako mahawa ulit. So dobling lang po, pag-ingat at yun nga, lagi magdasal. I always have Nazareno with me. Galing pa po sa Pilipinas at hindi naman siya nasira sa bagahe ko. Panata ko po kasi kay Santo Niño lagi. At yun lang. Actually, I didn't show my family that I'm crying. Pero pag na-post ko ito, makikita nila. Hindi rin kasi ako pala video chat sa kanila kasi pala iyak na ako. I'm really strong person sa labas. Yun ang akala ng iba pero hindi po yun totoo. Mahina pa ako. At during that time na after ng quarantine, pagpasok ko sa trabaho, yung nagpo-post ako sa Facebook na masaya ako, yung mga kaharutan and everything, akin lang po yun para makapag-spread ako ng good vibes kahit na ako is broken inside. Sobrang hirap po. Pero nilagpasan naman po natin. So, I hope and I pray na sana matapos itong COVID pandemic at sana gumaling na yung mundo. Yun lang po. Thank you so much sa mga nagdasal para sa akin. 네 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine